confirmed, nag-away-away na Abante, Tamba, Sebak ni Bersamin at BBM naglabas ng ultimatum. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Latest News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Latest News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan na reaksyon walang iba kundi si General Makana. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Makana. Syempre mag-follow po kayo dyan at mag-subscribe mga katunay para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balitang inihahatid sa atin ni General Makanas. Ipagpatuloy natin. Ito na, nag-away-away na sila. Nag-away-away na. The ship is sinking. Ito may strongly worded statement ang executive secretary. Binibira niya ang mga kongresista. Nagtuturuan na sila kung sino ang dapat managot sa korupsyon. Ito, basahin ko, statement of Executive Secretary Bersamin, post ito ng Presidential Communications Office 10 minutes ago. The cabinet strongly objects to the recent spins pasaring coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. The members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. All our investigations into the anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Grabe, nagalit ng taga Malacanang. Sabihan nyo. Kumbaga parang sinasabi dito na linisin nyo yung house, yung kamera, di ba? Parang sila-sila na yung nagbabanggaan, no? Ano ba to? Ito ba yung maituturing natin na nagsosolian na ba sila ng kandila? Kumbaga parang sila-sila na magkamukha, sila-sila pa nag-away. Ayan, nako. Ano kaya? Saan kaya hahantong ang tagpong ito? Diba? Sa pinsan ng Pangulo, linisan mo muna ang iyong bahay. Anong sabi ng Speaker of the House? We will not condone the House will not condone any corruption. Okay, ito po ang nangyari, no? Yung budget for 2026 isinabmit sa Kamara. Ngayon, ang Kamara nag-iingat ngayon kasi nga na nabulilyaso na sila noong 2025. Tinaguri ang most corrupt budget in our nation's history. Tapos nag-warning ang Pangulo na ano sabi niya? Handa kong i-veto o kaya pag hindi nyo sundin o i-chop-chop nyo pa ang National Expenditure Programs, yung isinabmit na budget, ibebeto ko yan o kaya reenacted budget na lang kaysa yung maulit ng last year. Yan ang sabi niya sa SONA. So ang mga House of Representatives na mga yun nag-iingat kasi na ang blame napunta na sa kanila dahil grabe yung pangyayari sa 2025. Ang problema ngayon, itong national budget 2026 na isinabmit ng executive may palpak lalo na sa budget ng DPWH na diskubrihan ng mga kongresista na ang daming yung flood control projects natapos na sa kanilang lugar, example Marikina City, tapos na yung proyekto, inilagay na naman
sa 2026 national budget. Eh kahit ako, kung akong kongresista, magrereklamo ako. Parang parang ang nangyari, ito ulitin ko lang, no? Parang kunwari, halimbawa, tapos na yung isang proyekto doon sa isang lugar. Di ba, okay na, ayan na, gawa na. Pero sa budget sa 2026, isasama pa rin yung lugar na yun kahit maayos na. Aba, ano yung sindikato? Di ba, parang yun, di ba, parang nakakagulat naman yung ganun. Is ayos na, tapos isasama pa sa budget. Dapat kapag ayos na, ibig sabihin nun, wala na, labas na yun, iba naman. Diba? Yung iba naman ang talagang tututukan. Hindi yung, kasi parang dito, nakikita natin, no? Halatang halata sa nangyayari, na parang parang ayaw natin magsalita, no? Sorry for this word. No? Na pitikan ba to? O diba? Kasi kung gawa na yung isang lugar, tapos isasama pa sa budget, hindi na dapat yun. Kasi kung isasama mo sa budget yan, kaesep-esep na yun. Hindi na, kumbaga, palalagpasin yung mga ganong klase. Lalong-lalo na sa mata ng taong bayan, di ba? Ganon. Ano pa? Yung mga bagong proyekto na kinakailangan sa mga distrito, natanggal. Oo. Yung tapos na, yun ang nailagay, yung nangangailangan talaga ng pundo, natanggal. Ganun po ang problema. Ang sama naman. Pati mismo ang DBM Secretary umamin sa kapalpakan sa budget ng DPWH. Alam nyo, kaya walang natatapos. Kaya ganito ang nangyayari. Ibig ko sabihin walang natatapos is ang tinututukan lang nila kung ano yung gusto nilang tutukan, kung saan sila makakatipid. Okay lang sana kung iisipin mong makatipid. O sige. Kaso nga lang, sigurado bang makatipid? Diba? Sigurado bang ganun? O, kawawa naman yung ibang lugar na nangangailangan din ng ganyan, ng pondo. O, imbis na matapos lahat, imbis na maging maganda yung resulta, lahat magawa, is parang ang nangyayari, dun sa isang lugar, nagiging paulit-ulit lang. Kahit gawa na, dun lang, parang, ang sasabihin dito, hindi, may nagawa kami, eto gawa na. Diba? May pagmamalaki. Pero kung tutuusin, yung ibang lugar na kailangan ng gano'n, na dapat naman budgetan, pagkatapos ng mga nagawa, sila yung nagsasaper. Diba? Kasi nga, pag bago na naman yung gagawin mo, is bagong gastos na naman. Diba? Eh kung yung gawa na, tapos hingi ka budget, walang gastos yun. Kung ano yung mapupunta doon sa lugar na yun, sa'yo na yun. Parang ganun yun, di ba? Nasabi niya, doble, triple ang inis namin. Tapos inamin pa niya, grabe, ng ibang entries sa DPWH budget is copy-paste yung iba. Tako. Ano ang alibay palusot ng DBM? Ay mahirapan na daw sila dahil nilang yun 700 pages sinubmit ng DPWH, hindi na daw nila trabaho na isa-isahin. Ano ba? Kung hindi trabaho ng DPWH ay ng DBM magkulit, mag-check up, buwagin na lang ang DBM. Kaya kung ako yung tatanungin, ang may mas kasalanan dito, DPWH at saka DBM. Sila ang may problema. In fairness, kasi dito kasi parang ayan yung naging resulta ng pagiging pabaya. No? Kung tinutukan yan simulat sa pool, wala saan ang nangyaring ganito. No, masyadong nagtiwala sa mga tao. Syempre sa sarili na rin, masyadong nagtiwala dun sa mga tinalaga. 'Di ba? Gaya nga na sinasabi ko dati, ang isang negosyo kapag bago pa lang, lalong-lalo na kahit na sabihin mong negosyo mo 'yan, kahit matagal-tagal na, mas maganda ikaw pa rin ang naka hands-on diyan. Mas nasusubaybayan mo siya, hindi yung pinagkakatiwala mo sa ibang tao. Kasi kapag ibang tao ang humawak niyan, syempre, alam mo tayo, practical na lang tayo. Ang tao nakikilala sa pera. Diba? Doon nakikilala lahat ng tao. Doon mo makikilala kung sino ang tunay sa'yo, sinong hindi. Diba? Kapag pera ang umiikot. Hindi lang basta-basta pera yan. Malaking halaga po yan. Diba? Hindi biro yung halagang yan. So, pwede siyang pag-interesan, pwede siyang ganun.
'Diba? Ngayon, kung pinagkakatiwalaan sila ng ganyan, tapos hindi man lang chine-check kung ano yung proyekto na iniatang sa kanila, ay wala. Sabihin yun, okay lang yan. Hindi naman chine-check eh. Hindi naman pinapansin eh. Bili ka lang ng 2 hollow block, tas harangan mo lang yun ang doon. Diba? Hindi naman ini-inspeksyon yan. Pero kung yan, since day 1 pa lang, ini-inspeksyon na. Pagkabigay ng pondo, o sige, gawin nyo yan. O kailan ba magagawa yan? Diba? Kailan magagawa? Magbigay kayo sa akin ng taon o buwan. O kapag nagawa, pupuntahan ko dyan, i-inspeksyonin ko na ikaw mismo kung gaano katibay. Diba? Kaso nga lang, walang ganong nangyari. Kaya parang ano dito parang sa kapabayaan din. No, sa kapabayaan din. At saka sa naging abusado naman na gumamit naman ng pondo sa hindi magandang paraan. Sa mga kongresista, kahit totoo na sila yung source ng korupsyon kasi sila yung nagsingit-singit nung last year daming singit. Kaya lang itong sigalot ngayon, itong 2026 budget, ang mas may makasalanan ang executive branch. Kaya pasalamat nga ako kay Congressman Ronaldo Puno at iba pa dahil nakita nila kagad. Kaya sabi nila, gusto nilang ibalik yung national budget sa executive para ayusin nila. Eh di tama, di ba? Oh. Ngayon, sabi ka, clean your house first. Allah, away-away na sila. Sino? Matira ang matibay. Magpinsan. Pangulo. Sila na lang magkakamuka. Sila pa yung nagbabanggaan. O, kanya-kanyang ano na kasi yan Kanya-kanyang katwiran na yan. Kanya-kanyang lusot na yan. Kanya-kanyang ano na yan. Hindi ko naman sinasabing mga ano sila, di ba? Pero syempre, sila yung naiipit dito sa sitwasyon di ba? So, para hindi ka maipit, kanya-kanyang hugas kamay na tayo dyan. Parang ganun ang nangyayari. Or Speaker of the House, ano sa tingin nyo? Ay, nako, only in the Philippines. Only ganyan in the na Philippines kalala talaga. ang korupsyon. Bagong Pilipinas! Yan na po ang... kung wala namang korupsyon talaga sa Pilipinas, alam nyo, ang Pilipinas, mayamang bansa na dapat siya. Kaya hindi umaahon ng Pilipinas. Maraming naghihirap. Diba? Hirap tayo sa buhay, hindi nagiging dahil sa korupsyon. Kaya nga, ang minsan hinihiling na lang natin sa sarili natin na magkaroon sana tayo ng isang leader na talagang may balls. Siyempre, dumating sa atin si PRRD. Talagang may balls talaga si PRRD para puksain yung mga korupsyon. Sana sa susunod, Sa susunod, may dumating uli na handang pumuksa dyan sa korupsyon na yan para maging maayos naman kahit papaano ang Pilipinas. Hindi naman natin hinihiling na 100%. Mahirap kasing ayusin yan Kung iaasa natin sa bagong presidente o magiging presidente, hindi niya agad matatapos yan sa loob ng 6 na taon. Hindi niya magagawang yung 100% maayos, hindi. Pero yung mabawas-bawasan man lang yung bigat na nadarama ng mga taong bayan. Yung gumaan-gaan man lang at masabi natin ang Pilipinas kahit papaano ay umaasenso, umaangat, at nagiging maayos ang kalakaran. Ito, legacy ng bagong Pilipinas ng Marcos administration. Sobrang talamak na korupsyon. May maaasahan ba tayo? Grabe talaga ngayon, panahon na yun. I don't know. To me, maligaya lang ako sa isang pangyari, yung pagka-appoint ni Pangulong Marcos Jr. kay Secretary Vince Dizon as DPWH. Very decisive. Kung nung una pa sana, pag-upo ng administrasyong ito at si Secretary Vince Dizon ang DPWH, hindi Mahal ko si Vince Hison ng Hinebra. kakaganito. Problema, Secretary Bono inilagay 3 years, walang nangyari. Tapos, mamaya, resign lang, wala. Nasaan ang accountability? Sabi ni Senator Lacson, lungga ng korap, kawatan, lungga ng bilyonaryo. Sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, ang DPWH. Yan po, problema natin sa bansa ngayon. Talamak na korupsyon. May mangyayari ba? I don't know. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Latest News. At syempre natunghayan natin ang boss na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.